Amen. Dahil natin tumayo. Salamat sa Panginoon. Luke chapter 2. I like to speak on the subject, away in a manger. Doon sa sabsaban. Doon sa unang Pasko. Hindi sa hotel, hindi sa hospital. Doon sa pasabsaban ng kabayo. Luke chapter 2, basahin po natin ang verses 1 and 2. Amen? Okay, begin. Sabay-sabay po. Luke chapter 2, verse 1 and 2. Begin. Ito
verse 4. At ang mula sa bayan ng Nazaret hanggang sa Judea, sa bayan ng Galilee, o kaagi Bethlehem, sa pagkakalayo sa akin sa daing ni David. Verse 6 and 7. At ang lalaki sa pagkakalayo ng sila ng kalooban na nakakapaglagat sa iyong anak. At sa kanyang anak, ang anak ng Nazaret, ito'y tinawag niya ang aking bigas sa kasalanan. Well, ito po yung isa sa pinakamalungkot na talata sa Bible. Si Kristo po ay walang lugar para sa kanila. Tayo lahat ay magsilpo. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Amen. Ang biyaya ng Panginoong Diyos ay sumaatin sa pangalan ni Kristo ang ating tagapagligtas at Diyos na nagkatawang tao. Pag kayo tatanungin, muli, ano ang ibig sabihin ng Pasko? Iba-ibang dahilan, maraming mga sagot. At ang iba ay sinabing ang Pasko ay bigayan, pagmamahalan. So tama po yun. Ang iba naman, ang naisip ay si Santa Claus. Hindi po, walang kinalaman si Santa Claus. In fact, if you would compare, they would even compare Jesus with Santa Claus. Mga kapatid, hindi man totoong tao yan o totoo man, ibang-iba po si Santa Claus kay Jesus. Yung sinasabi ng Santa Claus ay nakatira sa North Pole. Doon lang siya. Hindi siya katulad ni Kristo, omnipresent. Si Kristo nasa lahat ng dako. Amen? He could be here and he could be there at the same time. Si Santa Claus nakasakay sa sleigh at lumilipad di umano. Mga kapatid, katang isip lang yon. Si Kristo po, sa kanya may pagbabalik, he would ride a horse. Nakalutang sa hangin. At he could still walk on the water. Si Kristo, ibang-iba sa pinapaniwalaan ng Santa Claus. Si Santa Claus, once a year lang lumilitaw. Si Kristo po, mga kapatid, is always present. Amen? Si Kristo ko, sa tuwing kayo mananalangin, kaya mga Kristiyano, tayo ay nakakadama ng tugon mula sa Panginoon. In fact, buhay ka ngayon dahil si Kristo ang nag-iingat sa iyo. Si Kristo ang naggagabay sa atin. Si Santa Claus, sa tuwing Pasko lang siya, di umano, lumilitaw, naglalagay ng mga candy, saan nilalagay? Sa medyas. Mapalit si Kristo, Philippians 4:19, He supplies all your needs. Amen? Ibinibigay ni Kristo ang lahat ng pangangailangan natin. Lahat ng ating needs. At ito ba magkakaiba? Sabi nila si Kristo, si Santa Claus is giving you toys. Kapatid, hindi lang mo toy ang binibigay ni Kristo. He is making you a brand new person. Si Kristo kaya kayong baguhin. I mean, kayo pwede yung baguhin loob at labas. So hindi ho, si Santa Claus ang Pasko. Although ang ating Pasko ngayon is more commercialized than Christianized. Mga kapatid, again, Christmas is more than gift, food, carols, Christmas tree, at anumang revelry. Ang malungkot lang mga kapatid, yung totoong kahulugan ng Kapaskuhan ay nawala na sa isip ng maraming tao. Ang katotohanan ng Kapaskuhan, it's all about Jesus. Amen? Christmas is Jesus. Si Jesu Cristo, yung nagkatawang tao. John 1:1, siya po ay verbo at ang verbong yan ay nagkatawang tao sa talatang 14. Si Kristo po ay nagkatawang tao para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Para tubusin tayo mga tao sa kasalanan na magdadala sa atin sa impyerno. Pero ang tao na maghihingi ng tawad sa Diyos, sasampardaan ay Kristo. Ang taong yan ay patatawarin ng Panginoon at si Kristo, Espiritu Santo ay papasok sa kanyang pagkatao bago babaguhin niya. Ang Pasko po ay tungkol kay Jesu Kristo. Ang Pasko ay tumutukoy sa pagkakatawang tao ng Diyos. Ang dahilan para mamatay sa krus. Why? Para tubusin tayo sa ating kasalanan. Dahil kung hindi niya gagawin yun, lahat tayo pupunta sa impyerno. Wala tayong pupuntahan kundi kapamakan. Christmas may mean many things sa mga tao ngayon. But the heart and soul of Christmas is Jesus who came in the flesh. Amen? Dito po sa aklat ni Lucas, I'll show you
several things. One, how surprising the circumstances ng kanyang pagkapanganak. Medyo nakakasurpresa sa usapang tao yung mga naging kaganapan. Ano nyo, sa Diyos, hindi siya nasusurpresa. Wala yung, ay, ako, nagkamali ata ako walang ganun sa Diyos. Uy, naku, teka muna, ba't hindi ko alam yan? Sa Diyos, lahat ng bagay alam niya. Mula umpisan ng kawawasan. Alam niya mangyayari sa inyo. Alam niya kung anong nagaganap. Alam niya kung ano pa magaganap. Walang surpresa sa Diyos. Pero sa ating mga tao meron. Meron isang nagsabi na nung oras na yon, tingnan niyo po sa Luke chapter 2. Nagkaroon ng tala, verse 1. Utos mula kay August Cesar na lahat ng tayo magparehistro. Hindi para sa pagboto. Malalim pa. Gusto ni August Cesar na magpatala ang maraming tao sa buong mundo. Then during that time, Rome ruled the world. Walang hindi susunod. Kapamakan pag sumuhay. Kaya lahat nagparehistro. Ilan yung bakit? Para malaman ni Augusto Cesar kung ilang tao, ilang kayamanan meron, anong kabuhayan, para kumita sila ng maraming pera. So nagkaroon talaan. And they need to be registered. Utos yan na magkaroon ng census para pataasan ng buwis, para malaman kung sino yung mga pwedeng maglingkod sa military during that time. Then po sa verse 3. Basa. Okay, tingnan nyo Ngayon, pag magpaparehistro ka, kung saan ka nakatira, kung pinanganak ka sa Cotabato, nakatira sa San Mateo, dito ka na magpaparehistro. Uwi ka sa Cotabato? Hindi na. Amen? So kung saan ka nakatira, doon ka magpaparehistro. Pero sa kanila noon, hindi ho ganon. Magpapatala ka sa sarili mong bayan. Kung saan kayo pinanganak, kahit ikay 100 years old na sa San Mateo, ipinanganak ka sa Tawi-Tawi, pupunta ka ron. During the time, that's the law. Ganon kahirap, ganon kabagsik. Ganon kasadista ang panahon noon. Okay? So, ano na yan sa verse 4? Tira po sabi. Basa. Okay, nagulat sila. That's one of the surprises. Pambihira. Babalik tayo sa ating bayan kung saan tayo pinanganak. Wala tayong choice. Kailangan magpatala ron. Bakit ko sinabing how surprising the circumstances? Una sa lahat, it was a very terrible circumstances. Sobrang mali, sobrang pahirap, sobrang pabigat sa kalooban. Tandaan niyo mula sa kanilang lugar na tinitiran. 128 miles papunta sa Bethlehem. Ang intindi ko, parang mula Bulacan hanggang Tarlac, Pangasinan. At wala pong sasakyan na pwede kang gamitin mabilis. Walang mga sasakyan kagaya sa ating modelo. Maglalakad ka 128 kilometers. Kasama ni Joseph si Mary, na sabi ng Bible, kagampan. Tipo sa verse 5. Tingnan po, basahin nyo, mga kapatid, begin. Okay, kagampan, manganganak na siya. Mga kapatid, hindi niya kita pa niya. Okay, yan si Ate Sonia, kumadura siya. Mahirap ang babaeng kagampan, di ba, Ate Sonia? Ang hirap. So, hindi niya kita ang pa niya. She was great with child. Ang tagal ng namamagagal ng mga binti. Hindi nga siya makapagsuot ng sapatos o sandalias. Maglalakad ka na 128 miles. Hindi ka pwede sumagay sa donkey. Bakit? Magkakalabog Ang bigat mo kaya. So imagine nyo, 128 kilometers, maglalakad ka para magpatala. That's a surprise. Hindi na yung pinagplanuhan. At doon sila lumakad. 128 miles, sabi ni Mary, Joseph, hindi ko na yata kaya maglakbay. I could have this baby. Pwede na akong manganak, sabi ng Bible kagampan. Listen, church, manganganak na po si Maria. Dala-dala niya ang Diyos sa kanyang sinapupunan. Hindi bunga ni Jose. Hindi alam ni Joseph kung babae o lalaki. Wala pang ultrasound noon, mga kapatid. Amen? Imagine nyo, that was the first Christmas. Away in the manger.
So sabi niya, naku Joseph, baka manganganak na ako. Ano gawin natin? Sabi Joseph, we have no choice. Kailan tayo magpunta? Remember, walang bus, walang train, walang airplane. At ang pinakamalapit mo pwede sakyan, camel. Paano ka makakasampa ron? O kaya donkey. It was a trip na hindi nila pinagplanuhan. Kaya malaking sorpresa. The worst time, terrible time to travel, humanly speaking. Pero mga kapatid, listen, kahit mabigat sa kalooban ng dalawang mag-asawa, okay, tandaan nyo, hindi pa nagagalaw ni Joseph si Mary sa usapang mag-asawa. Wala pong nangyayari sa kanila. Pero sila ay pinagkasundo na. Okay? Magkasama na sila as in couple. Pero buntis na si Mary nung makasama niya si Joseph. Kaya nga may panahon na kailangan siyang umalis. Then mapagbibintangan siyang nangalon niya siya. Okay? So, sa pananaw nila, ang hirap ng kalagayan. Pero sa Diyos, wala aksidente. It's only appointments or arrangement. Na may dahilan ng Diyos, para sabi niya, magtiis muna kayo. Alam niyo, pag may magandang bagay na gagawin ng Diyos sa inyong buhay, minsan padadaanan niya kayo sa mahihirap na bagay, susuko ba kayo? Si Manny Pacquiao, pag lumalaban sa boxing, ayaw kong training, ayaw ko ng training. Gusto ko, maganda ako, tinontidola, inom-inom lang ako sa mga barkada ko. Mga kapatid, gusto mo maging champion ka, naghirap ka. Amen? Sino gusto nyo agad ng sarap? Walang hirap? Ano yun? Sa comics na nangyayari yun. Walang ganon. Lahat ng athlete, lahat ng mga kanilang athlete ngayon, naghirap, nagdusa. And finally, they made it big. Meron silang gold na kinuha. So para sa Panginoon, Joseph and Mary, tisang muna kayo. Then meron malaking bagay na magaganap sa pamagitan ng mag-asawa. But then they pag-pray, Lord, kung kailangan kami dumaan sa mga pagsubok para maluwalhati ka at may magandang bagay na mangyari sa akin for 2026, ano sabihin niyo sa Diyos? Ayaw na? Hirap kaya? No! Mabulit kung hayaan ng Diyos dumaan ka sa pagsubok at maghihirap ka na sandali lamang, may magandang pagkapala. Sabi sa Diyos, bring it on! Amen? Ibigay mo, Panginoon. I remember years ago, hindi ako makalakad. Sinusupo ko ng paralysis. Kailangan ng saksakan sa pigi ng gamot para makalakad. After a while, bagsak na naman. I had a time na gusto ko nang ilaglag ang sarili ko at natuluyan na. I was depressed. Pero sabi ko sa Panginoon, ngayon pa ako susuko. At dahil nga pinagdaanan, ngayon pa ako atras. Sige, hayaan mo na dumating. And the rest was history. It was a terrible time. Not only terrible time. Pangalawa, it was a timely circumstances. Daang taon bago ang unang Pasko, kinausap ng Panginoon ang mga tao. Micah 5:2, tingin po sabi ng Bible, mula sa lugar, Bethlehem Ephrathah, lalabas ang tagapagligtas na magpupuno ng kanyang pinanggalingan ay walang hanggan. Micah 5:2. Si Kristo po, hindi limitaw lamang yung siya ipanganak. Si Kristo po ay galing sa walang hanggan. Amen? Si Kristo ay galing sa walang hanggan. And more than 300 years, bago ipanganak si Kristo, magkatawan tao ang Diyos. Inihula na ng Bible na ipapanganak siya sa Bethlehem. You know, that's why kailangan magpunta si Joseph and Mary sa Bethlehem. Bakit? Doon ipapanganak ang tagapagligtas. Yun ang dahilan. Kaya kailangan sila maglakbay. Iningatan sila ng Diyos. At sa usapang tao, may hirap matupad ang sabi ng Diyos. Si Mary ay kagampan. Mga anak siya anytime. Pero iningatan siya ng Diyos. Ang Diyos ang sinungaling. Ang Diyos who set the things in motion. Siya na tumutupad sa kanyang pangako. So timely. From divine viewpoint, si Kristo pinanganak sa Bethlehem. And that reminds us na sinabi niya, ipapanganak ang tagapagligtas, ang mamumuno sa inyo sa Bethlehem. And God fulfilled His promise. Mga kapatid, ang Diyos tumutupad sa pangako niya. Sabi naman ni Pedro, nangako na nga ako, tutupad pa ako. O pagka ganun ka, wala mangyayari sa inyo. Mga kapatid, pag nangako kayo sa Diyos, tuparin natin. Amen? Nangako, magtatapat ka sa Diyos, lumapit ka sa altar, lumod ka, umiyak ka, pag sinabi ko, gagawin ko ito, and you must do it. Sundin niyo pangako niyo sa Diyos.
Ang kanyang salita ay mapagtitiwalaan, trustworthy, reliable. And the hour of the birth of Jesus, hindi lamang divinely chosen, it was divinely controlled. Tanda niyo, mga anak na si Mary, kinontrol pa rin ng Diyos, inayos yung mga pangyayari. And then they reached Bethlehem. At ang istorya po ng unang Pasko reminds us na ang tao ay nasa kamay ng Diyos. Tandaan nyo, tayo, mga tao, alalahanin nyo yung araw na kayo ay muntik na matay, nag-isa kayo, wala kayong katuwang, may karamdaman kayo, may sakit kayo, naghihirap kayo, na parang nag-isa na kayo sa mundo. Pero ikinukwento mo nila ngayon, that was many years ago. Ngayon buhay ka. Amen? Hindi ka naman mayaman, pero buhay ka. Hindi ka ba magpasalamat sa Diyos niyan? Yung mga kasabay nyo, patay na. God is holding us in His hand. Pangalawa, not only how surprising the circumstances, secondly, how shocking the condition. Luke chapter 2, verses 6 and 7. Basahin natin. Luke chapter 2, verse 6. Basa. At nangyari, sumasalamat sila ng mga roon, nagkaroon ng mga karoon at siya'y matahan. 7. At alam niya anak, ang pangalan ng anak na lalaki, at ito'y binalad niya ng mga tali, at aliga sa isang kasasaban, sabagat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Mga kapatid, no room for them in the inn. Walang lugar para sa kanila. Si Jesus. Si Jesus na ipapanganak sana sa isang medyo maganda-gandang tulungan. Gusto ko lang pakita sa inyo, yung limited condition ng oras yun, hindi hotel, hindi aircon. Ito'y parang tulugan sa taas, ang ilalim, pakay na ng kabayo, ng hayop. Sa taas, hindi maganda ang higaan, basta maglalata ka ng tulugan mo ron, lilikpitin mo. Iyon, sapat na yun. At during that time, lahat ng tao, papunta ron sa Bethlehem. Papunta ron para magpatala at walang lugar dahil puno na ng tao. No place for lodging. Sobrang simple, walang aircon, walang kutsyon, no room, no enough space. Kahit na sariling katawan, ihiga mo, walang pwesto talaga. Nagtuturo kami sa mga PDL sa Santa Maria. People deprived of liberty. Siksikan sila ron. Ang iba, natutulog nakaupo. Bakit? Walang higaan. Ang iba, naglagay ng tali para doon mahiga. Kawawa sila. Walang enough na para umunat. Para makatulog. Nakaupo sila. Dahil siksikan sila. Walang space para matuluyan ang mag-asawa. Simple said, there was no room. Kahit saan lugar doon sa oras na yon. At ang masakit dito, yung kawalan ng lugar para sa ipapanganak ng Misaya. Walang lugar ang tao sa puso nila para kay Kristo. Ngayon, sa ating panahon, pwede ipanganak ang tagapagligtas sa inyong puso. Meron bang puwang si Kristo sa inyong mga puso? Meron bang puwang ang Panginoon sa inyong buhay? O lahat na lang, huli na rin siya. Tandaan niyo, ano sabi sa Revelation 3:20? Si Kristo kumakatok sa pintuan nating puso. Kumakatok siya, Revelation 3:20, basa. Narito ay wala kayo sa pintuan at nakatutok, pupukasin mga nandinig ng aking piling at pagbukas ng ito, ako'y papasok sa kanya at nakatok sa kanya at ay Mga kapatid, kumakatok si Kristo sa pintuan. At kung sino mang duminig at magbukas ng pinto, papasok siya. Ang pintuan kung kinatokan ni Kristo, pinto natin puso. Walang bukasan sa labas, ang bukasan sa loob. Hindi na pwedeng person, tadyakan yun. Hindi po pwede. Kailangan kayo magbukas para patuloyan ang tagapagligtas. Are you willing to let Him stay in your heart? Kailangan ganun po. Not only limited condition, balik po tayo sa Luke chapter 2 verse 7. Limitado mga kapatid. And tragically, maraming tao ng panahon yon, walang lugar para kay Kristo. Salamat na sa Panginoon noong May 25, 1983. Binuksan ko ang puso ko sa Panginoong Diyos. That was 40 years ago. At hindi ako nabigo. Ako'y binago ng Panginoong Diyos. May 25, 1983, I opened the door of my heart
Sabi ng Panginoon, you take control. Ikaw na isang awit, you take the wheel. Hindi lamang limited condition. Pangalawa, sa verse 7, basa. At kanyang pinanganak, at inihiga sa isang pasabsaban. Okay? Sobrang aba, lowly, napakababa ng kalagayan. Inihiga si Kristo, nilagyan ng lampin doon, na sa pen. Yung pinaghiga niya, hindi man lang kama, pakainan ng kabayo. Nilalagyan ng damo, doon, trouser, lahat ng mga pagkain ng hayop doon, nakalagay doon, nilagyan lang ng kumot para ilapag ang baby Jesus. Mabaho, hindi maganda amoy. Doon napunta ang mag-asawa. Nung iluwal na ni Mary, si baby Jesus. Hindi ko pa parang pinutol yung pusod. Hindi ko pa parang ginawa ni Joseph. Ipinanganak doon ang Panginoong Diyos. Ang Diyos anak, ipinanganak sa isang napakabawang lugar. Filthy, stable. Ang daming hayop sa paligid. Walang crib, walang diaper. Pakainan ng kabayo. Napakababang kalagayan. Ang hari ng mga hari ay ipinanganak sa pakainan ng kabayo. Ganyan lang nangyari, mga kapatid. Madalas, yung bata, nagiging hari. Ngayon lang nangyari, nakapaskuhan, yung hari, naging bata. Pinanganak, no creed, kundi pakainan ng hayop. Sobrang baba ng kalagayan. Si Kristo, ipinakikita sa atin that time, na ipinanganak siya sa mundong ito. The world that is defiled, depraved, punong-puno ng kasalanan, magulong sa liputan, pinuntahan ng tagapagligtas, magdilip-madilim para magbigay liwanag. Si Kristo mula sa kaitaasan ng kanyang pagka-Diyos ay nagpakababa bilang isang tao. Mula sa langit kung saan pinupuri siya, bumaba para saktan at lapastanganin ng mga tao. Siya na ang nag-iisang ipinanganak para mamatay. Mga kapatid, kaya may Pasko. Siya lang ang pinanganak. He was the only one who was born to die. So the circumstances of his birth remind us when he came. The condition remind us where he came. And then he came. Nagkatawan tao. Ipinanganak. Noong 1959, ayon sa isang nabasa ko, si John Howard Griffin, naghangad siyang malaman, unawain ang kalagayan ng mga negro, mga black na tao. Amerikano siya, puti siya. So para maunawaan niya yung dami ng mga black people, nagawa siya ng paraan na initiman ang kanyang kulay, nag-inom ng mga treatment, hanggang sa kumulay siyang itim. Ang naging kakulay siya ng mga taong kanyang gustong unawain. And then he traveled through the area. Nakatira yung mga itim doon. Ano naging resulta? Hindi ka panipaniwala. Hindi siya tumanggap ng tamang trato. Dahil sa kanyang kulay, hindi siya pwede sumakay sa mga sasakyan. Dahil sa kanyang kulay, walang restaurant na pwede niyang kainan. Walang lugar na pwede siyang tulugan. Dahil sa kanyang kulay during that time. Walang CR na pwede niyang puntahan. Dahil hindi pwede mga itim. He was persecuted. He was cheated. And then alaman niya kung anong damdamin ng isang taong itim. He wrote a book, The Black Like Me. Ito ginawa ng Panginoon. Siya na banal, Diyos, walang bahay tuwis, makapangyarihan sa lahat, nagkatawang tao, naging tulad natin siya, pero wala siyang kasalanan. Siya naging tao, mga kapatid, at namatay sa krus ng Kalbaryo. Yung baby doon sa sabsaban, nung nakalagay sa sabsaban, merong tala sa taas, nagbibigay liwanag, pero sa likod ng kanyang tinutulugan, andun ang marka ng shadow of the cross. Na yun, mga kapatid. Yung batang napakainam, napakaganda, napakabango. Yung kanyang munting paa, ay lalagusan ng paa ko isang araw. Yung kanyang magkit ng kamay, na inanik na ng kanyang ina, ay lalagusan ng paa ko. Yung kanyang ulong napakaganda at maayos at mabango, ay lalagyan ng korona ng tinig isang araw. Kaya tayo may Pasko. Dahil may Kristo handang mamatay para sa iyo at para sa akin. Hindi ito mga tao ngayon, walang pakialam.
Ngayon, ang Panginoong Diyos ay tagapagligtas. Sa araw si Kristo ay darating, siya naman ay magiging hukom. And finally, not only the surprising circumstances, the shocking condition, and the strange clothing, yung kakaibang damit ni Kristo. Akala natin lampin lang na katsa. Pero yung basa natin mga kapatid. Verse 7 ulit. At pinanganak ang pangalan niya anak ng laki at ibinalot niya ng mga lampin. Hindi na po, lampin yun. Ay sa nakapag-aral. Ang pagkakabalot sa kanya ay parang suman. Larawan na kanyang gagawin isang araw na siya mamamatay sa Kalbaryo. The circumstances of his birth reminds us when he came. The conditions of his birth remind us where he came. And the swaddling clothes remind us why he came. Mga kapatid, you know why he came? To die for us. Parang matay. At ngayong umaga, mga kapatid, pinanganak nga ni Mary si Jesus, yung baby Jesus. Sabi ni Joseph Maral, Mary, it's a boy! Lalaki siya! Hindi niya kasi alam kung ano iluluwal. At hawak-hawak ni Mary, hawak-hawak ni Joseph. Sila ang unang-unang human being to hold the eternal, omnipotent, powerful hand, God in their hand. Unang-unang tao na nagkaroon ng pagkakataon, hawakan ang Diyos ng mga pangyarihan in the flesh. At habang hawak ni Joseph ang baby Jesus, maray sinasabi niya, this is God. Ito ang Diyos na sinasabi ng kasulatan. Ngayong umaga, mga kapatid, as we close, it is Jesus was born, and He was born to die. Siya pinanak para mamatay, upang tayo, huwag na mamatay, at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit na bayan. Pero alam nyo, kayo nakakaalam ng paraan ng kaligtasan. Hindi pa alam na iba. It's your turn to tell others what Christmas really means. Jesus came, He died, He was born to die. You tell them to others. Tayo natin tumayo. Habang kayo nakapikit,